Halakhak. Isang purong halakhak ng isang bata. Ang tunog na yon, malinaw at puno ng buhay, ang tanging umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina ni Rafael Almeida. Ngunit hindi ito nanggagaling sa kasalukuyan. Nanggagaling ito sa maliit na screen ng kanyang cellphone. Sa video, isang batang lalaki na may mga matang nagniningning ang tumatakbo sa isang malawak na hardin, hinahabol ang isang aso na mas malaki pa sa kanya. Bawat pagtawa nito ay parang musika. Iyon si Gabriel, ang kanyang anak. Noon, pinatay ni Rafael ang video. Biglang bumalik ang nakabibinging katahimikan ng mansyon. Isang katahimikang mas malamig pa kaysa sa aircon na bumubuga sa kanyang likod. Napabuntong hininga siya. Ang bigat ng mundo ay tila pasan niya sa kanyang mga balikat. Ang mamahaling Italian suit na suot niya ay parang naging isang baluting bakal. Mabigat at nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang tawa mula sa video ay parang isang patalim na dahan-handahang umiikot sa kanyang dibdib. Nasaan na ang ngiting iyon? Nasaan na ang liwanag sa mga mata ng kanyang anak? Ilang sandali pa, isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Rafael, handa na po ang hapunan. Boses iyon ni Beatrice, ang kanyang pangalawang asawa. Isang boses na kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Rafael nitong mga huling araw, may kakaibang pait na itinatago. Susunod na ako, sagot niya, pilit na pinapasigla ang sarili. Ang hapagkainan ay isang larawan ng perpektong pamilya. Naggagandahang mga plato, kumikinang na mga kubyertos, at masasarap na pagkain na inihanda ng kanilang chef. Si Beatrice ay nakaupo sa tapat niya, isang diyosa sa kanyang eleganteng damit. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Sa gitna nila si Gabriel nakaupo sa kanyang upuan. Ang mga saklay ay maingat na nakasandal sa gilid. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling pinggan. Kumain ka pa, Gabriel, anak. Malamig na sabi ni Beatrice habang nilalagyan ng pagkain ang plato ng bata. Kailangan mong lumakas. Ngumiti si Beatrice, isang perpektong ngiti na laging nakikita sa mga magazine, pero hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Napansin niyo ni Rafael, si Gabriel ay hindi tumingin. Nakatungo lang ito sa kanyang plato, tinutusok-tusok ang gulay gamit ang tinidor. Ang dating masayahing mukha nito ay blangko. Ang mga mata ay walang buhay, parang isang manika na nawalan ng kaluluwa. Kasalanan ko ito, bulong ng isip ni Rafael. Masyado akong naging abala sa kumpanya. Masyado akong nagluksa sa pagkawala ni Martha. Pinabayaan ko siya. Nang pakasalan niya si Beatrice, inakala niyang ito na ang solusyon. Isang bagong ina para kay Gabriel. Isang bagong simula para sa kanilang dalawa. Ngunit bakit tila mas lumalala ang lahat? Bakit ang nangiti ng kanyang anak ay tuluyan ng naglaho? Pagkatapos ng hapunan, na halos hindi ginalaw ni Gabriel ang pagkain, oras na para matulog ang bata. Ako na ang maghahatid sa kanya sa kwarto, sabi ni Rafael, nais niyang bumawi sa kanyang pagkukulang. Huwag na, mahal. Pagod ka sa trabaho. Pigil ni Beatrice, hinawakan ang kanyang braso. Ako na ang bahala kay Gabriel. Magpahinga ka na. Hinalikan siya nito sa pisngi. Napakabait. Napaka-perpekto. Iyon ang laging sinasabi ng lahat. Pumayag si Rafael. Mula sa pintuan ng silid-kainan, pinanood niya si Beatrice na inaalalayan si Gabriel paakyat ng hagdan. Inayos nito ang kumot ng bata. Hinalikan ito sa noo at bumulong ng mga salitang hindi niya marinig. Isang maliit na bahagi sa puso ni Rafael ang umasa. Baka nga nag-aalala lang siya ng sobra. Baka kailangan lang talaga nila ng panahon. Ngunit nang tumalikod na siya para umakyat sa sarili nilang silid, isang sulyap sa malaking salamin sa pasilyo ang nagpatigil sa kanya. Nakita niya ang refleksyon ng eksena sa kwarto ni Gabriel. Sakto sa pagtalikod niya, nawala ang matamis na ngiti sa mukha ni Beatrice.
Ang mga mata nito ay naging kasing lamig ng yelo. Nakita niya kung paano humigpit ang pagkakahawak nito sa balikat ni Gabriel. Sapat lang para mapangiwi ang bata sa sakit. Isang iglap lang iyon. Pagkurap ni Rafael, bumalik na ang maamong mukha ni Beatrice at isinara na nito ang pinto. Guni-guni ko lang siguro. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Pagod lang ako. Pero hindi na niya maialis sa isip niya ang imaheng iyon. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang tawa ni Gabriel mula sa video at ang malamig na tingin ni Beatrice sa salamin ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bumangon siya at nagpunta sa kanyang opisina. Binuksan niyang muli ang video. Hinaplos niya ang screen na para bang mahahawakan niya ang masayang mukha ng kanyang anak. Anak, anong nangyayari sa'yo? Bulong niya sa hangin. Alam niyang hindi niya malalaman ang sagot kung mananatili siyang si Rafael Almeida, ang CEO, ang amo. Nakikita lang ng lahat ang kapangyarihan niya, ang pera niya. Kailangan niyang makita ang katotohanan mula sa ibang anggulo. Kailangan niyang makalapit sa kanyang anak sa paraang hindi nito inaasahan. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nabuo ang isang ideyang baliw. Isang ideyang desperado. Isang plano na maglalagay sa kanya sa panganib. Ngunit maaaring ito na lang ang natitirang paraan para mailigtas ang kanyang anak. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Nagpunta siya sa banyo at hinarap ang salamin. Ang taong nakatingin sa kanya ay isang bilyonaryo. Isang taong kayang bilhin ang lahat, maliban sa kaligayahan ng sarili niyang anak. Kinuha niya ang shaver. Inahitan niya ang balbas na ilang taon na niyang inaalagaan. Hinubad niya ang mamahaling relo at cufflinks. Mula sa isang nakatagong cabinet, inilabas niya ang isang simpleng uniforme, isang puting polo at itim na pantalon. Isang uniforme ng driver. Habang isinusuot niya ito, unti-unting nawawala si Rafael Almeida. Ang pumapalit ay si Rafa, isang simpleng tao. Isang taong hindi mapapansin. Isang taong makakarinig ng mga lihim na hindi sinasabi sa harap ng isang amo. Humugot siya ng malalim na hininga. Ito na. Walang atrasan. Para kay Gabriel, lumabas siya ng mansyon gamit ang pinto sa likod at naglakad paikot papunta sa malaking gate sa harap. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Isang makapangyarihang tao, pero ngayon, para siyang isang espiya na papasok sa teritoryo ng kaaway. Pinindot niya ang doorbell ng sarili niyang bahay. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw, parang isang hudyat ng pagsisimula ng isang mapanganib na laro. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Nakatayo sa harap niya si Beatrice, ang kanyang asawa, na nakatingin sa kanya na para bang isa lamang siyang hamak na utusan. Magandang umaga po. Ako po si Rafa, ang bagong driver. Pinilit ni Rafael na maging kalmado ang kanyang boses, na maging magalang. Ang babaeng nasa harap niya, ang asawa niya, ay tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, na may bahagyang pagtaas ng kilay. Ah, oo. Ikaw nga, sabi ni Beatrice. Ang boses ay parang yelo. Pumasok ka. Pero sa susunod, sa pinto sa likod ka dumaan, doon ang pasukan ng mga katulong. Bawat salita ay isang sampal. Pero tiniis ni Rafael. Tumango lang siya. Masusunod po, ma'am. Hintayin mo ako sa garahe. Ihahanda ko lang si Gabriel. Utos nito bago siya tinalikuran. Habang naglalakad si Rafael papuntang garahe, nararamdaman niya ang bawat titig ng mga hardinero at iba pang katulong. Para sa kanila, isa lang siyang bagong mukha. Walang sinuman ang nakakakilala sa kanya. Perpekto. Ilang minuto pa, lumabas na si Beatrice mula sa mansyon. Akay-akay, si Gabriel. Ang nangiti sa mukha ni Beatrice ay bumalik na. Ang pekeng ng ngiti na para sa mundo. Rafa, ito si Gabriel, ang anak ko, pakilala nito.
Gabriel, mag-hello ka sa bago mong driver? Tumingala si Gabriel. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Rafael ang kalungkutan doon. Isang malalim na balon ng pighati. Pero wala ni katiting na pagkilala. Para kay Gabriel, isa lang siyang estranghero. Hello po. Mahinang bulong ng bata, bago muling yumuko. Ihahatid mo siya sa kanyang therapy center. At pagkatapos, sa community center kung saan siya nagbo-volunteer, sabi ni Beatrice habang iniaabot ang isang maliit na bag. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Mahalaga ang batang yan sa akin. Nang ilagay ni Rafael ang bag sa upuan sa tabi niya, aksidenteng nahulog ito sa sahig. Biglang nag-iba ang anyo ni Beatrice. Nang akalain niyang hindi nakatingin si Gabriel, ang kanyang mukha ay naging mabangis. Hinablot niya ang bag mula sa sahig. Ano ba yan? Ang clumsy mo naman. Singal nito sa kanya. Sapat lang na lakas para marinig niya. Mag-ingat ka sabi, hindi ba? Pagkatapos ay lumingon ito kay Gabriel na nakapasok na sa kotse. Ikaw naman, Gabriel. Bakit ang bagal-bagal mong kumilos palagi? Nakita ni Rafael kung paano napapikit si Gabriel, kung paano ito lumiit sa kanyang upuan na parang sanay na sa mga salitang yon. Naramdaman ni Rafael ang pag-init ng kanyang mga kamao na nakahawak sa manibela. Kinailangan niyang kagatin ang kanyang labi para pigilan ang sarili. Hindi ito ang oras para magalit. Isa lang siyang driver. Paumanhin po, ma'am. Hindi na po mauulit, sabi niya. Pinapanatili ang kanyang tingin sa harap. Bumalik ang matamis na ngiti ni Beatrice. Sige na, umalis na kayo. Mag-ingat, anak. Pahabol nito. Kumakaway pa na parang isang mapagmahal na ina. Habang paalis ang kotse, nakita ni Rafael sa rearview mirror ang isang anino sa may bintana ng kusina. Si Donna Conceição, ang matandang kasambahay, nakatingin sa kanila. May hawak itong basahan, pero ang mga mata nito ay nakatuon sa kotse, puno ng pag-aalala. Biglang may kumatok sa bintana ng kotse sa gilid ni Gabriel. Si Donna Conceição pala. Mabilis nitong binuksan ang pinto. Gabriel, iho, naiwan mo ang paborito mong biskit. Sabi nito, may inabot na isang maliit na pakete. Pagkatapos ay bumulong ito sa bata. Huwag kang mag-alala, andito lang si nanay. Bago isara ang pinto, sumulyap si Donna Conceição kay Rafael. Isang sulyap na matalim, puno ng pagsisiyasat, na para bang sinasabi, binabantayan kita. Tumangulang si Rafael bilang sagot. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, nakaramdam siya ng kaunting kapanatagan. May kakampi siya sa loob ng bahay na yon. Tahimik ang naging biyahe papunta sa therapy center. Si Gabriel ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Kinakain ang biskit na bigay ni Donna Conceição. Pagkatapos ng therapy, dinala ni Rafael si Gabriel sa community center. Isa itong simpleng lugar, pero malinis at puno ng mga halaman. May mga batang naglalaro. May mga matatandang nag-uusap. Pagbaba nila ng kotse, isang babae ang lumapit sa kanila. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong. Ang buhok ay nakatali lang, pero ang nangiti nito ay totoo. Isang nangiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Gabriel! Buti nakarating ka! Bati nito. Biglang nagkaroon ng bahagyang liwanag ang mukha ni Gabriel. Hi, Ate Rosa. Lumuhod si Rosa para maging kapantay ang bata. Hindi niya pinansin ang mga saklay. Tinitigan niya si Gabriel sa mata. May ipapakita ako sa'yo, sabi ni Rosa. Ang boses ay malumanay. May bago tayong teleskopyo. Mamayang gabi, kung hindi maulap, makikita natin ang mga bituin. Isang munting ngiti. Maliit lang, pero para kay Rafael, iyon ang pinakamaliwanag na bagay na nakita niya sa buong taon. Ang nangiting matagal na niyang hinahanap. Lumabas ito dahil sa babaeng ito. Si Rosa. Sino po sila? Tanong ni Rosa. Ngayon ay nakatingin na kay Rafael. Ako si Rafa, bago niyang driver. Sagot ni Rafael. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses dahil sa emosyon. Ganun ba? Salamat sa paghatid sa kanya, Kuya Rafa. Sabi ni Rosa.
Ngumiti rin sa kanya. Pinanood ni Rafael habang inaalalayan ni Rosa si Gabriel papasok sa center. Nakita niya kung paano sila nag-usap, kung paano tumawa ng mahina si Gabriel sa isang birong sinabi ni Rosa. Doon, habang nakatayo sa tabi ng kanyang mamahaling kotse, suot ang uniforme ng isang driver, naramdaman ni Rafael ang isang bagay na matagal nang nawawala sa kanya, pag-asa. Pagbalik nila sa mansyon, hinatid niya si Gabriel hanggang sa pintuan sa likod, gaya ng utos. Bago pumasok ang bata, lumingon ito sa kanya. "Salamat po, Kuya Rafa," sabi nito. Iyon lang, pero para kay Rafael sapat na yon. Papasok na sana siya sa driver's quarters nang marinig niya ang boses ni Beatrice mula sa hardin. Kausap nito ang isang tao sa cellphone. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman. "Oo, nandito na kami." "Ayos lang, mukhang sumusunod naman sa utos." "Hindi, walang kaalam-alam. Huwag kang mag-alala, Marco. Lahat ay ayon sa plano. Itong bagong driver, mukha namang hindi siya magiging problema." "Marco? Plano?" Naramdaman ni Rafael ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kaunting pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang mas malaking takot. Nakatitig si Beatrice sa malaking litrato ng kasal nila ni Rafael na nakasabit sa dingding ng kanilang silid. Ngunit hindi si Rafael ang tinitingnan niya, na may ngiti ng isang taong nahanap na muli ang pag-asa. Hindi rin ang sarili niya, na mukhang isang anghel sa puting trahe de boda. Ang tinitingnan niya ay ang brilyanteng kwintas na nakasabit sa kanyang leeg sa litratong iyon. Ang bigat niyon sa kanyang balat, ang sinag na binibigay nito, iyon ang totoong alaala niya sa araw na yon. Ang kasal ay isang kontrata lamang. Ang mga alahas, ang mansyon, ang kapangyarihan, iyon ang premyo. Isang hangal, bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang sutlang tela ng kanyang roba. Isang mayamang hangal na nalulunod sa sarili niyang kalungkutan. Para sa kanya, si Rafael ay isang perpektong papet, isang lalaking desperado na puna ng pagkukulang sa kanyang anak, kaya't handang maniwala sa anumang ipakitang kabaitan, sa anumang pekeng pag-aaruga. At si Gabriel, napangiwi si Beatrice, ang batang iyon, ang bawat pag-iyak ng bata, ang bawat pag-atras nito sa tuwing lalapitan niya ay parang gasolinang bumubuhos sa apoy ng kanyang pagkasuklam. Ang kahinaan nito ay isang insulto sa lahat ng pinagdaanan niya sa buhay para lang makarating dito. Nagmula siya sa wala, lumaban siya. Samantalang ang batang ito, ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, ay walang ginawa kundi umiyak. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. "Nasa lobby na ako," sabi ng isang pamilyar na boses ng lalaki sa kabilang linya. "Parating na," sagot ni Beatrice at agad na nagbihis. Isang pulang bestida na hapit sa katawan, isang kulay na nagsisigaw ng panganib at pagnanasa. Hindi alam ni Rafael, may charity meeting siya ngayong hapon. Isang perpektong dahilan para umalis. Nagkita sila sa suite ng isang mamahaling hotel sa kabilang bahagi ng lungsod. Pagpasok pa lang ni Beatrice sa pinto, sinalubong na siya ng mainit na halik ni Marco. "Na-miss kita," bulong ni Marco sa kanyang tenga, habang ang mga kamay nito ay gumagapang sa kanyang likod. Si Marco, ang kanyang pinsan, ang kanyang kasabwat, ang kanyang kasintahan. Siya ang utak sa likod ng lahat. "Kamusta ang unang araw ng bago mong alalay?" tanong ni Marco, habang binubuksan ang isang bote ng champagne. "Mukhang tanga. Perpekto para sa atin," sagot ni Beatrice. Umupo sa kama at itinaas ang kanyang mga paa. "Pero hindi yun ang mahalaga. Kailangan na nating bilisan, Marco. Ayokong maghintay habang buhay." "Pasyensya, mahal ko," sabi ni Marco. Iniabot sa kanya ang isang kopita. Ang mga Almeida ay isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Hindi natin yan makukuha sa isang iglap. Ang kailangan natin
ay ang tiwala ni Rafael. Nasa akin na ang tiwala niya, pagmamayabang ni Beatrice. Ang problema ay ang bata. Hanggat siya ang tagapagmana, baliwala ang lahat ng ito. Kaya nga natin ginagawa ito, sabi ni Marco. Umupo sa tabi niya at hinaplos ang kanyang buhok. Step by step. Una, kailangan nating makuha ang control sa mga account. Nagawa ko ng kaibiganin ang personal accountant ni Rafael. Isang maling galaw lang at maililipat natin ang pondo. At si Gabriel? Tanong ni Beatrice. Ang boses ay nagiging mas matalas. Paano natin siya aalisin sa eksena nang hindi tayo nagmumukhang masama? Ngumisi si Marco. Isang ngising nakakakilabot. Diyan papasok ang pagiging mapagmahal na ina mo. Ipakita mo sa lahat na nag-aalala ka sa kanyang kalusugang pangkaisipan na dahil sa kanyang kapansanan, nagiging unstable na siya. Kaunting tulong mula sa isang doktor na bayad natin at madali natin siyang maipapasok sa isang institusyon. Kawawang bata, kawawang ama. Napangiti si Beatrice sa ideya. Isang plano na napakatalino at napakabrutal. Pagbalik niya sa mansyon ng gabing iyon, sinalubong siya ng katahimikan. Naabutan niya si Rafael na nagbabasa sa sala. Kumusta ang meeting, mahal? Tanong ni Rafael, ibinaba ang kanyang libro. Nakakapagod, pero para sa mga bata, gagawin ko ang lahat. Sagot niya, hinalikan ito sa noo. Ang perpektong sagot. Umakyat siya sa hagdan, patungo sa kanilang silid. Ngunit sa halip na dumiretso, huminto siya sa tapat ng kwarto ni Gabriel. Narinig niya ito. Isang mahinang hikbi. Umiiyak na naman ang bata. Nagdarasal marahil sa kanyang namayapang ina. Imbes na maawa, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bawat luhang yon ay isang hakbang palapit sa kanilang tagumpay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text kay Marco. He's crying again. It's working. Mabilis ang reply ni Marco. Good. Just keep pushing. What about the kid in the long run? Tinitigan ni Beatrice ang saradong pinto ng kwarto ni Gabriel. Sa likod niyon ay ang tanging hadlang sa kanyang mga pangarap. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng tagumpay ay parang pabango sa kanyang ilong. Nag-type siya ng sagot. Paano naman ang bata? Tanong ni Marco sa text. Naglakad palayo si Beatrice sa pinto. Ang mga takong ng sapatos niya ay marahang tumutunog sa marmol na sahig. Itinipa niya ang kanyang sagot bago pumasok sa sariling kwarto. Lahat ng pabigat, reply niya, ay may paraan para mawala. Dahan-dahan lang, Gabriel, sabi ng therapist habang inaalalayan si Gabriel na maglakad sa parallel bars. Ayan, isa pang hakbang. Mula sa isang sulok ng therapy room, pinapanood ni Rafael ang bawat paggalaw ng kanyang anak. Nakikita niya ang pawis na namumuo sa noo ni Gabriel, ang panginginig ng mga braso nito habang sinusuportahan ang sariling bigat. Bawat hakbang ay isang laban. Isang parte sa kanya ang gustong tumakbo palapit, buhatin ang anak at sabihing, tama na, huwag mo nang pilitin. Pero ang taong nakaupo doon ay si Rafa, ang driver. At ang nakikita niya ngayon ay hindi lang kahinaan, kundi isang tapang na hindi niya kailanman nakita noon. Ang kanyang anak ay lumalaban. Pagkatapos ng session, halatang pagod na pagod si Gabriel. Maingat siyang inalalaya ni Rafael papasok sa kotse. Habang isinusuot niya ang seatbelt ng bata, napansin niya ang isang maliit na pasa sa braso nito. Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Sinusubukang maging kaswal ang tono. Nagulat si Gabriel. Agad nitong hinila ang manggas ng damit para takpan ng pasa. Wala po ito, Kuya Rafa. Nadulas lang po ako. Alam ni Rafael na hindi yun totoo. Ang hugis ng pasa. Parang mga daliring humigpit ng sobra. Nagsimula na siyang magmaneho paalis. Isang mabigat na bato ang tila nakadagan sa kanyang dibdib. Tahimik lang sila sa loob ng kotse. Biglang tumunog ang cellphone na inilaan para sa komunikasyon sa loob ng mansyon.
Pangalan ni Beatrice ang lumabas sa screen. Sinagot ito ni Rafael at inilagay sa speaker mode. "Hello, ma'am." "Rafa, nasaan na kayo?" Ang matinis na boses ni Beatrice ang sumagot. "Bakit ang tagal ninyo? May meeting pa ako." "Pabalik na po kami, ma'am. Katatapos lang po ng therapy ni Sir Gabriel." "Ganoon ba?" May kaunting paghinto. Pakausap sa kanya. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang telepono kay Gabriel. Kinuha ito ng bata na may panginginig sa kamay. Hello, mama?" "Gabriel." Ang boses ni Beatrice ay biglang naging malamig at matalas. Walang bahid ng paglalambing na ipinapakita nito sa harap ni Rafael. "Sinabi sa akin ni Manang na hindi mo na naman inubos ang agahan mo kanina. Totoo ba yon?" "Hindi. Hindi po ako gutom." Mahinang sagot ni Gabriel. "Hindi gutom? Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga pagkaing inihahanda para sa'yo? At ang therapy mo, alam mo ba kung gaano kamahal yan?" Ang boses ni Beatrice ay tumaas, puno ng pagkasuklam. "Pero anong ginagawa mo? Nagpapatamad-tamad ka lang. Kung hindi ka kakain, paano ka lalakas? O baka naman gusto mo talagang manatiling isang inutil habang buhay para kaawaan ka ng lahat?" Inutil. Useless. Ang salitang yon ay tumama sa loob ng kotse na parang isang bomba. Nabitawan ni Gabriel ang telepono. Nahulog ito sa sahig ng kotse. Nakita ni Rafael sa rearview mirror kung paano nagsimulang manginig ang maliliit na balikat ng kanyang anak. Isang mahinang hikbi ang kumawala. Isang tunog na pilit pinipigilan. Pagkatapos ay isa pa at isa pa hanggang sa hindi na niya napigilan. Si Gabriel ay napahagulgol. Isang iyak na puno ng sakit at pagod. Isang iyak na matagal nang kinikimkim. Parang isang dam na biglang bumigay. "Ma'am, kailangan ko na po." Sinubukan ni Rafael na magsalita. "Huwag mo akong pakialaman, driver! Turuan mo ng leksyon ang batang yan!" Sigaw ni Beatrice bago ibaba ang tawag. Isang nag-aalab na galit ang kumulo sa loob ni Noel. Ang mga daliri niya ay humigpit sa manibela. Ang mga buko ay namuti. Gusto niyang ibalik ang kotse, sugurin si Beatrice, at isigaw sa mukha nito ang lahat ng kasinungalingan at kalupitan nito. Pero hindi. Hindi iyon ang kailangan ni Gabriel ngayon. Sa halip, ginawa ni Rafael ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Itinabi niya ang kotse sa isang tahimik na bahagi ng kalsada, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Pinatay niya ang makina. Biglang tumahimik ang lahat, maliban sa mga hikbi ni Gabriel. Humarap si Rafael sa likod. Nakita niya ang kanyang anak, nakayuko. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad, ang buong katawan ay nanginginig. Sa sandaling iyon, hindi siya ang CEO, hindi siya ang amo, hindi siya ang driver. Isa lang siyang ama na pinapanood ang pagdurusa ng kanyang anak. Hindi niya alam ang sasabihin. Ano nga ba ang sasabihin mo sa isang batang dinurog ang puso? Kumuha siya ng isang bote ng tubig mula sa compartment. Dahan-dahan, inabot niya ito kay Gabriel. "Uminom ka muna," sabi niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa balak niya. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang mukha. Pula ang kanyang mga mata. Basang-basa ng luha ang kanyang mga pisngi. Kinuha niya ang bote ng tubig gamit ang nanginginig na mga kamay. Umupo si Rafael. Hinahayaan lang ang bata na ilabas ang lahat. Hindi siya nagsalita. Nakikinig lang siya. Nang medyo huminahon na si Gabriel, nagsalita si Rafael. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. "Hayaan mo na siya." Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi totoo ang mga sinabi niya. Dagdag ni Rafael. Hindi totoo ang lahat ng yon. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mga salita. Pero lumalabas lang ito mula sa puso niya. Itinaas niya ang kanyang kamay. At sa isang sandali ng pag-aalangan, marahan niyang tinapik ang likod ni Gabriel. Isang kilos na awkward at hindi sanay, pero puno ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Naramdaman niya ang pagtahan ni Gabriel sa ilalim ng kanyang palad. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang minuto.
Ang driver at ang anak ng amo niya magkasama sa isang tahimik na kotse sa gilid ng daan, 2 taong pinag-isa ng isang kalupitan. Nang sa wakas ay tumigil na sa pag-iyak si Gabriel, pinunasan nito ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumingin ito kay Rafa, ang estrangherong nagpakita sa kanya ng kabaitan na hindi niya natanggap mula sa sarili niyang pamilya. Isang tanong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tanong na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Isang tanong na halos pabulong niyang sinabi, "Kuya Rafa, sa tingin niyo po ba, inutil ako?" Ang tanong ay lumabas sa bibig ni Gabriel na parang isang hiningang matagal niyang itinago. "Kuya Rafa, sa tingin niyo po ba, inutil ako?" Tinitigan siya ni Rafa. Hindi tumawa, hindi umiling. Tinitigan lang siya nito sa mata. Sa mga mata ni Kuya Rafa, wala siyang nakitang awa. Ang nakita niya ay isang bagay na mas mahalaga pa, respeto. "Hindi." Simpleng sagot ng driver, ang boses ay kalmado at sigurado. "Ang nakikita ko ay isang batang lumalaban at iyon ang kabaliktaran ng pagiging inutil. Isang batang lumalaban. Walang sino man ang nagsabi niyon sa kanya dati. Para kay Mama Beatrice, isa siyang pabigat. Para sa kanyang papa na laging wala, isa marahil siyang alaala ng kalungkutan. Pero para kay Kuya Rafa, isa siyang mandirigma. Ang mga salitang yon ay naging isang maliit na kalasag sa puso ni Gabriel. Simula ng araw na yon, nagbago ang lahat. Ang mansyon ay nanatiling malamig at malaki. Ang mga yapak ni Mama Beatrice sa pasilyo ay nakakatakot pa rin. Tak, tak, tak. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig na gawa sa marmol ay parang tunog ng isang halimaw na papalapit. Sa tuwing naririnig niya iyon, automatiko siyang naghahanap ng mapagtataguan. Minsan, sa ilalim ng kanyang kama. Minsan, sa likod ng makakapal na kurtina. Ngayon, paborito niyang taguan ang malaking aparador ng mga damit. Madilim sa loob. Amoy luma. Pero dito, hindi siya makikita. Dito, ligtas siya. Dito, naririnig niya ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Isang paalala na buhay pa siya. Ngunit mayroon ng pagkakaiba. Sa gitna ng takot, mayroon na siyang isang bagay na inaabangan. Ang pagsakay sa kotse kasama si Kuya Rafa. Ang kotse ay naging kanyang santuwaryo. Sa loob niyon, hindi siya si Gabriel Almeida, ang batang pilay. Siya lang si Gabriel. At si Kuya Rafa ay hindi lang driver. Siya ang kanyang lihim na kaibigan. Isang gabi, habang ang lahat ay tulog na, kumuha si Gabriel ng papel at mga krayola. Gumuhit siya. Isang malaking itim na kotse. Sa tabi nito, isang malaking tao na nakangiti. At sa tabi ng malaking tao, isang maliit na batang lalaki na nakahawak sa kamay nito. Hindi niya alam kung bakit, pero iyon ang naramdaman niya. Maingat niyang itinupi ang papel at itinago sa ilalim ng kanyang unan. Iyon ang kanyang sikreto. Kinabukasan, habang papunta sila sa community center, naglakas loob si Gabriel. Mayroon siyang isang piraso ng candy sa kanyang bulsa. Ang natitira sa bigay ni Ate Rosa kahapon. Itinago niya ito mula kay Mama Beatrice. Nag-alinlangan siya. Paano kung ayaw ni Kuya Rafa? Paano kung isipin nitong nakikipag-close siya masyado? Pero naalala niya ang mga mata nito. Ang mga matang nagsasabing isa siyang mandirigma. Dahan-dahan, kinuha niya ang candy mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa harap. "Para po sa inyo," sabi niya, halos pabulong. Tumingin si Rafa sa rearview mirror, pagkatapos ay sa maliit na kamay na nakaabot. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng driver. Kinuha nito ang candy. "Salamat, boss," sabi nito, at kinindatan siya. Sa simpleng salitang yon, "Boss," naramdaman ni Gabriel ang isang bagay na kakaiba. Isang saya, isang pakiramdam na mahalaga siya. Naging ritual na nila iyon. Minsan, candy ang ibibigay ni Gabriel. Minsan isang bato na maganda ang hugis
na napulot niya. Minsan, ikukwento niya ang tungkol sa mga bituin na itinuro sa kanya ni Ate Rosa. At si Kuya Rafa, palaging nakikinig. Ngunit isang hapon, habang naghihintay siya sa sala, dahil maagang natapos ang kanyang online class, narinig niya ang mga boses mula sa silid-aklatan. Boses ni Mama Beatrice at boses ng isang lalaki. Ang Tito Marco niya. Alam niyang bawal makinig sa usapan ng matatanda. Pero may kung anong nagtulak sa kanya na lumapit sa pinto. Hindi tayo pwedeng magkamali, Beatrice, sabi ng boses ni Marco. Kailangan nating bilisan ang mga bagay-bagay. Alam ko, sagot ni Beatrice. Ang boses ay iritado. Pero paano? Ang hirap kontrolin ng batang yan. At ang asawa ko, parang may napapansin na siya. Palagi na siyang nagtatanong tungkol kay Gabriel. Naramdaman ni Gabriel ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Pinag-uusapan nila siya at ang kanyang papa. Kaya nga kailangan na nating kumilos, giit ni Marco. Ang boses nito ay mas malapit na ngayon, mas mapanganib. Habang abala siya sa pag-aalala, doon tayo aatake. Isang malaking pagkakamali lang ng bata, isang insidente, at makukumbinsi na natin si Rafael na hindi naligtas ang anak niya dito. Na kailangan niya ng espesyal na pangangalaga, dugtong ni Beatrice, at narinig ni Gabriel ang kasamaan sa tono nito. Malayo sa mansyon na ito. Malayo sa mansyon? Saan siya dadalhin? Napahawak si Gabriel sa kanyang dibdib. Ang kanyang lihim na kalasag ay parang biglang nabasag. Ang takot na nararamdaman niya sa mga yapak ni Beatrice ay walang-wala. Kumpara sa takot na nararamdaman niya ngayon, dahan-dahan siyang umatras, pabalik sa hagdan. Ang bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng ingay. May plano sila, isang masamang plano, at siya ang nasa gitna nito. Ang tanging taong nasa isip niya ay isa lang. Kuya Rafa, bulong niya sa sarili habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tulungan niyo po ako. Saan po ang punta natin ngayon, ma'am? Tanong ni Rafael habang pinagmamasdan si Beatrice mula sa rearview mirror. Nakabihis na naman ito ng napakagara. Isang itim na bestida na kumikinang, mamahaling hikaw, at ang peking ng ngiti na laging nakapinta sa kanyang mukha. Sa Grand Bellevue Hotel, Rafa, sagot nito, abala sa pag-aayos ng kanyang lipstick. May charity gala para sa mga ulila. Napaka-importante nito sa akin. Charity, kabutihan, pag-asa. Mga salitang parang lason kapag nanggagaling sa bibig niya. Ngunit may kakaiba sa mga kilos ni Beatrice ngayon. May halong kaba at pananabik. Parang isang magnanakaw na malapit nang makuha ang kanyang pinakamalaking pagnanasa. Pagdating nila sa hotel, huminto si Rafael sa grand entrance. Hintayin mo lang ako dito. Marami akong kakausapin kaya baka gabihin ako. Utos ni Beatrice bago bumaba ng kotse. Pinanood niya itong maglakad papasok sa maningning na lobby. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Pero imbes na manatili sa kotse, isang malakas na kutob ang nagtulak kay Rafael na kumilos. Ang mga narinig ni Gabriel, ang pag-uusap tungkol sa isang plano, lahat ay nag-uugnay. Ipinark niya ang kotse sa isang madilim na bahagi ng parking lot at maingat na sumunod papasok sa hotel. Dahil sa kanyang simpleng uniforme, walang pumansin sa kanya. Nagawa niyang makapasok sa ballroom nang hindi napapansin. Sa loob, ang eksena ay isang dagat ng kayamanan at kapangyarihan. Mga lalaking nakatuksido, mga babaeng nagagandahan ng kasuotan. Hinanap ng kanyang mga mata si Beatrice at nakita niya ito. Hindi ito nakikipag-usap sa mga donator. Hindi ito nasa entablado para magbigay ng speech. Nakatayo ito sa isang sulok na medyo madilim, malapit sa isang pinto papuntang terrace, at hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang lalaking kilala niya bilang si Marco, ang pinsan nito. Nagtago si Rafael sa likod ng isang malaking haligi, sapat na malapit para makita sila, ngunit sapat na malayo
para hindi mahalata. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Marco kay Beatrice. Hindi iyon tingin ng isang pinsan. Iyon ay tingin ng isang lalaking may pagnanasa. Nakuha mo ba? Tanong ni Beatrice. Ang boses ay mahina. May inabot si Marco mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit na bote na may lamang likido. Gaya ng napag-usapan, sabi ni Marco. Ilang patak lang nito sa gatas niya gabi-gabi. Sa simula, magiging sumpungin lang siya. Magkakaroon ng mga guni-guni. Pagkatapos, magsisimula na siyang sumigaw at magwala. Pagdating ng panahong iyon, walang sino man ang magdududa kapag sinabi mong kailangan na niya ng tulong ng propesyonal. Naramdaman ni Rafael ang pagtigil ng kanyang paghinga. Gatas. Ang gatas na laging ipinipilit ni Beatrice na inumin ni Gabriel bago matulog. Biglang hinila ni Beatrice si Marco papalabas sa terrace sa isang lugar na mas pribado. Dahan-dahang sumunod si Rafael. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang isang martilyo. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman. Ang mga dahon nito ang nagsisilbing takip. Sigurado ka bang ligtas yan? Tanong ni Beatrice. Ayokong may mangyaring masama at tayo ang pagbintangan. Tumawa si Marco, isang tawang walang kagalakan. Huwag kang mag-alala. Mahal, hindi ito nakamamatay. Ginawa ito para guluhin lang ang isip, para gawing halimaw ang isang anghel sa paningin kapaningang lahat. Pagkatapos ay hinawakan ni Marco ang mukha ni Beatrice. Kapag nasa mental institution na ang bata at hawak na natin ang buong tiwala ng hangal mong asawa, wala nang makakapigil sa atin. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng isang party para sa mga batang ulila, hinalikan ni Marco si Beatrice, isang halik na puno ng kasakiman, pagnanasa at kasamaan. Tumugon si Beatrice ng may parehong sidhi. Ang mga kamay ay gumapang sa batok ng lalaki. Ang imaheng iyon, ang kanyang asawa, na hinahalikan ang lalaking akala niya ay pinsan nito, ay parang isang saksak sa kanyang puso. Ngunit ang sakit ng pagkakanulo ay walang-wala, kumpara sa apoy ng galit na biglang sumiklab sa loob niya. Ang plano nila ay hindi lang nakawin ang kanyang pera. Ang plano nila ay wasakin ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang umatras, ang bawat hakbang ay maingat. Kailangan niyang makalabas doon. Kailangan niyang makabalik sa kotse. Hindi niya pwedeng harapin sila ngayon. Hindi pa. Hindi hanggat wala siyang pruweba. Habang naglalakad siya pabalik, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mukha ni Gabriel ang nakikita niya sa kanyang isipan, ang malungkot na mga mata, ang pilit na ngiti, ang tanong na, inutil po ba ako? Bumalik siya sa kotse, umupo sa driver's seat at hinawakan ng mahigpit ang manibela. Ang hangin sa loob ay parang hindi sapat. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang nakita niya ay hindi na si Rafa, ang simpleng driver. Ang nakita niya ay si Rafael Almeida, ang ama, ang leon na nagising at handa na siyang pumatay para protektahan ang kanyang supling. Kinabukasan, ibang tao na ang nagising sa katauhan ni Rafael Almeida. Ang pagdadalamhati at pagdududa ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi na ito isang laro ng pagmamasid. Isa na itong digmaan. Ang una niyang ginawa ay tawagan ang nag-iisang tao na mapagkakatiwalaan niya ng lubos. Si Miguel, ang dati niyang kasama sa militar na ngayon ay may-ari na ng isang high-tech security firm. Miguel, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Rafael sa isang burner phone na binili niya. Ang boses ay seryoso. Isang bagay na top secret. Walang pwedeng makaalam. Ilang oras lang, nagkita sila sa isang tahimik na kapihan. Ipinaliwanag ni Rafael ang lahat, maliban sa parte na siya ang driver. Sinabi niyang may suspetsa siya sa kanyang asawa at kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Camera, sabi ni Miguel, pagkatapos makinig ng mabuti. Kailangan natin ng mga mata at tenga sa loob ng mansyon.
Mayroon akong mga micro camera, kasing liit ng butones, hindi mahahalata, sa kwarto ng bata, sa sala, sa kusina, kahit saan. Paano natin mailalagay ang mga yan ang hindi sila nakakahalata? Tanong ni Rafael. Ngumisi si Miguel. Magpapanggap ang mga tauhan ko bilang pest control. Isang serbisyong kailangan ng lahat ng malalaking bahay. Walang magdududa. Habang isinasagawa ang plano, ginawa ni Rafael ang lahat para manatiling normal sa kanyang pagpapanggap bilang si Rafa. Ngunit ngayon, ang bawat kilos niya ay may layunin. Mas madalas niyang dinadala si Gabriel sa community center. Ito na ang nagsisilbing ligtas na lugar para sa kanila. Habang si Gabriel ay abala sa pagtulong sa mga gawain o pagtingin sa mga bituin kasama ni Ate Rosa, si Rafael naman ay nagkakaroon ng pagkakataong makahinga at mag-isip. Mukhang mas masigla si Gabriel ngayon, Kuya Rafa. Puna ni Rosa isang hapon, habang pinapanood nila ang bata na tinutulungan ng isang matanda na magdilig ng halaman. Salamat sa'yo, sagot ni Rafael. Malaki ang naitutulong mo sa kanya. Hindi lang ako, sabi ni Rosa, at tumingin ito sa kanya. Ikaw din. Simula nang dumating ka, parang gumaan ang loob niya. Para kang Anghel de la Guardia niya. Naramdaman ni Rafael ang pag-init ng kanyang pisngi kung alam lang ni Rosa ang totoo. Driver lang po ako, sabi niya. Ngumiti si Rosa, isang nangiting nagpapakita ng kabaitan ng kanyang puso. Ang pag-aalaga ay wala sa posisyon, Kuya Rafa. Nasa puso yan. Sa mga sumunod na araw, ang simpleng pag-uusap nila ni Rosa ay naging mas malalim. Nalaman niyang ulila na rin ito at itinuring na pamilya ang mga tao sa community center. Nakita niya ang dedikasyon nito, ang pagmamahal na ibinibigay nito nang walang hinihintay na kapalit. Isang hapon, naabutan niyang umiiyak si Gabriel sa isang sulok ng hardin ng center. Anong nangyari? Tanong ni Rafael, puno ng pag-aalala. Sinabi po ni Mama sa telepono na kung hindi ako titino, dadalhin niya ako sa isang lugar na malayo. Sabi ng bata. Humihikbi. Niyakap ni Rafael ang kanyang anak. Isang yakap na totoo, isang yakap ng isang ama. Huwag kang makinig sa kanya. Hindi yan mangyayari. Pangako yan. Sa kabilang dako, sa mansyon, nararamdaman na ni Beatrice na may nag-iiba. Bakit palagi na lang kayo sa community center na yan? Tanong nito kay Rafa isang araw. Ang mga mata ay nanliliit sa pagdududa. At bakit parang nagiging malapit na kayo ni Gabriel? Gusto po kasi doon ni Sir Gabriel, ma'am. Sagot ni Rafael. Pinapanatili ang kanyang kahinahunan. At masaya po akong nakikitang masaya siya. Ang sagot na yon ay tila mas lalong nagpainis kay Beatrice. Nakikita nito ang nabubuong ugnayan. At isa itong banta sa kanyang mga plano. Isang gabi, nang pauwi na sila ni Gabriel, hinarang sila ni Donna Conceição sa may pinto ng kusina. Mukha itong balisa. Rafa, iho. Bulong nito, tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Kanina, may nakita akong bote sa basura ni Senyora Beatrice. Maliit na bote, walang label. Itinapon niya pagkatapos niyang timplahan ng gatas si Gabriel. Kinilabutan si Rafael. Nag-uumpisa na sila. Mag-iingat ka, sabi ni Donna Conceição. Ang mga mata ay puno ng takot. May masamang espiritu sa bahay na ito. Pagkatapos ay may iniabot itong isang luma at maliit na susi. Alam kong hindi ka lang isang simpleng driver, sabi nito. Ang boses ay mas determinado na ngayon. Hindi ko alam kung sino ka talaga, pero alam kong nandito ka para kay Gabriel. Tinitigan ni Rafael ang susi. Para saan po ito? Sa lumang opisina ni Senyora Martha, ang unang asawa ni Sir Rafael. Sagot ng matanda. Hindi na ito binubuksan simula nang siya'y pumanaw. May mga gamit doon. Mga alaala. Baka may makita kang makakatulong sa'yo. Bago pa man makapagpasalamat si Rafael, nawala na si Donna Conceição sa dilim ng pasilyo. Hawak ang susi
Naramdaman ni Rafael ang bigat ng tiwalang ibinigay sa kanya. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanya. Para na rin ito kay Donna Conceição, kay Rosa, at higit sa lahat, para sa batang natutulog sa itaas na umaasang may isang taong magliligtas sa kanya. Hawak ang susi na bigay ni Donna Conceição. Alam ni Rafael na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang bawat gabi na lumilipas ay isa na namang panganib para kay Gabriel. Ang bote na walang label. Iyon ang patunay na nagsimula na ang pinakamasamang bahagi ng plano ni na Beatriz at Marco. Nag-isip siya ng paraan. Kinailangan niyang hintayin ang tamang tiyempo kung kailan wala si Beatriz at Marco sa mansyon. Ngunit si Beatriz, na tila may nararamdamang kakaiba, ay mas naging mapagmatyag. Ang dating pagwawalang bahala nito kay Rafa ay napalitan ng matatalim na titig at biglaang mga tanong. Nararamdaman niyang ang driver na ito ay higit pa sa isang ordinaryong utusan. Ang pagiging malapit nito kay Gabriel ay isang tinik sa kanyang lalamunan. Isang hapon, habang nag-aayos si Rafael ng mga gamit sa likod ng kotse, tinawag siya ni Beatriz papasok sa mansyon. "Rafa, halika rito saglit," sabi nito. Ang boses ay kakaibang tamis. Pumasok si Rafael sa sala. Naroon si Beatriz, nakatayo sa tabi ng isang mesang salamin. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang kanyang mga alahas na para bang kalilinis lang. Naroon din si Gabriel, nakaupo sa sofa, tahimik na nagbabasa ng libro. "Pakikuha mo nga yung tray sa kusina. Ililigpit ko lang itong mga ito." Utos ni Beatriz. Tumango si Rafael at tumalikod para pumunta sa kusina. Habang naglalakad siya, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Masyadong normal, masyadong tahimik. Pagbalik niya dala ang tray, nagbago na ang buong eksena. Si Beatriz ay nakatayo na may mga kamay sa kanyang baywang. Ang mukha ay nagpapakita ng galit. Ang mga alahas ay nakakalat sa mesa. At si Gabriel ay nakatayo na rin. Ang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Anong ibig sasabihin nito? Tanong ni Beatriz. Ang boses ay nanginginig sa kunwaring galit. Ano po yun, ma'am?" Tanong ni Rafael. "Huwag ka nang magmaang-maangan," sigaw ni Beatriz. "Nawawala ang pinakamahal kong relo. Yung relong regalo sa akin ni Rafael. Nandito lang yun kanina bago ka pumasok." "Wala po akong kinukuha, ma'am," maring sabi ni Rafael. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Naiintindihan na niya. Isa itong patibong. "Sinungaling!" sigaw ni Beatriz at bigla lumingon ito kay Gabriel. "Nakita mo, hindi ba, Gabriel? Nakita mo siyang kinuha yon, tama?" Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Umiling siya. Hindi po. Wala po siyang, "Huwag mong takpan ng magnanakaw na yan," putol ni Beatriz. Ang boses ay puno ng bagsik. "Nakita ko kayong nagbubulungan palagi. Magkasabwat kayo ano?" Lumingon si Beatriz sa dalawang security guard na bigla na lang pumasok mula sa pintuan. "Kapkapin niyo siya." "Ma'am, wala po kayong karapatan." Pero huli na. Pinigilan ng mga gwardiya ang mga braso ni Rafael. Kinapkapan nila ang kanyang mga bulsa. At mula sa bulsa ng kanyang uniforme, inilabas ng isang gwardiya ang isang kumikinang na relong pambabae na may mga diamante. Ang relo ni Beatriz. Napatigil ang mundo ni Rafael. Hindi niya alam kung paano yun napunta doon. Marahil kanina, nang tumalikod siya. "Ayan!" sigaw ni Beatriz. Itinuturo ang relo. "Isang magnanakaw. Sa sarili kong pamamahay." "Hindi! Hindi po siya magnanakaw." Umiiyak na sigaw ni Gabriel. Sinusubukang lumapit. "Kuya Rafa!" "Manahimik ka, Gabriel," bulyaw ni Beatriz sa bata, bago bumaling muli kay Rafael na may ngisi ng isang demonyo. "Hindi ko na kailangan ng magnanakaw sa bahay na ito. Layas, at wag na wag ka nang magpapakita pa." "Ma'am, pakiusap. Isa lang pong pagkakamali." "Ilabas niyo na yan," utos ni Beatriz sa mga gwardiya.
Hinila ng mga gwardya si Rafael palabas ng mansyon. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong lumaban. Gamitin ang lakas na itinago niya. Ngunit alam niyang iyon mismo ang gusto ni Beatrice. Isang pagkakamali pa at tatawag na ito ng pulis. Ang huling nakita niya bago siya itulak palabas ng malaking gate ay ang kanyang anak. Si Gabriel, nakakapit sa binti ni Rafa, umiiyak, nagmamakaawa. "Wag po, wag niyo siyang paalisin. Kuya Rafa, wag mo akong iwan." Isang malakas na sampal mula kay Beatrice ang nagpatahimik sa bata. "Pumasok ka sa loob." Kinaladkad ni Beatrice si Gabriel papasok at ang malaking pinto ng mansyon ay isinara ng may malakas na kalabog. Klang! Ang tunog na yon ay parang isang sentensya ng kamatayan. Nakatayo si Rafael sa labas ng gate ng sarili niyang bahay. Itinapon na parang basura. Ang uniforme niya ay gusot. Ang kanyang dangal ay winasak. Wala na siyang paraan para makapasok. Wala na siyang paraan para mabantayan si Gabriel. Naiwan ang kanyang anak sa loob kasama ang 2 halimaw. Habang nakatayo roon, nawala ng pag-asa. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang burner phone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Si Rosa ang tumatawag. Sinagot niya ito. Ang boses ay basag. "Hello? Kuya Rafa, nasaan ka?" Ang boses ni Rosa ay puno ng pag-aalala at takot. "Si Gabriel. Tumawag siya sa akin gamit ang telepono sa library." Umiiyak siya. Sabi niya, kinulong daw siya ni Tita Beatrice niya sa kwarto at may ipinapainom daw sa kanya na hindi niya gusto. "Kuya Rafa, anong nangyayari?" Ang mga salita ni Rosa ay parang isang kutsilyong bumaon sa puso ni Rafael. Nagsimula na sila at wala siya doon para protektahan ang kanyang anak. Tumingala si Rafael sa malaking mansyon. Ang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan ay isa na ngayong kulungan. At siya ay nasa labas. Walang magawa. Ito na ang pinakailalim. Nawala na ang lahat. Ang tawag mula kay Rosa, ang gumising sa natutulog na leon sa loob ni Rafael. Ang desperasyon ay mabilis na napalitan ng isang nagngangalit na apoy. Wala nang Rafa. Wala nang pagpapanggap. Panahon na para bumalik si Rafael Almeida. "Rosa, makinig kang mabuti," sabi niya sa telepono. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakakakilabot na lamig. "Manatili ka sa linya. Huwag kang aalis sa community center. Papunta na ako dyan." Pagkatapos ay tumawag siya kay Miguel. "Oras na. I-activate mo ang lahat ng camera. Ipadala mo sa akin ang live feed ngayon din. At kailangan ko ng kopya ng lahat ng na-record sa mga nakaraang araw." Pumara siya ng taxi. Hindi na iniisip ang itsura niya. Ang mahalaga ay ang bawat segundong lumilipas. Habang nasa biyahe, pinanood niya sa kanyang cellphone ang mga live feed mula sa mga kamera na ikinabit ni Miguel. Nakita niya ang kwarto ni Gabriel. Madilim. Nakakandado. Nakita niya ang anak niyang nakasulok sa kama, umiiyak. Pagkatapos, nakita niya ang sala. Si Beatrice at si Marco nagtatawanan. Nagbubuhos ng mamahaling alak sa kanilang mga kopita. Nagdiriwang. "Isang henyo ka talaga, mahal," sabi ni Beatrice sa video, humahalik kay Marco. Napakadali niyang napaniwala. Isang peking pagnanakaw lang at itinapon na niya ang nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan ng anak niya. "Sinabi ko naman sa'yo," mayabang na sagot ni Marco. "Ngayong gabi, doblehin mo ang dosis. Gusto kong bukas, isa na siyang nagwawalang baliw." Bawat salita ay nagpapatigas sa panga ni Rafael. Bago pumunta sa mansyon, may isa pa siyang kailangang gawin. Ang susi. Ang susi mula kay Donna Conceição. Nagpababa siya sa likurang gate ng mansyon, isang lugar na alam niyang hindi gaanong binabantayan. Mabilis at tahimik siyang umakyat sa mataas na pader, isang kakayahang natutunan niya sa militar na hindi pa rin kinakalawang. Nasa loob na siya. Dahan-dahan siyang nagtungo sa lumang west wing ng bahay,
kung nasaan ang opisina ng kanyang yumaong asawa. Ginamit niya ang susi. Bumukas ang pinto nang walang ingay. Sa loob, ang lahat ay natatakpan ng puting tela, alikabok, at ang amoy ng mga alaala. Sa ibabaw ng lamesa, may isang bagay na hindi natatakpan, isang leather-bound na journal. Binuksan ito ni Rafael. Sulat kamay ito ni Martha, ang kanyang unang asawa. Ang huling mga pahina ay isinulat ilang linggo bago siya pumanaw dahil sa sakit. Mahal kong Rafael, kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. Huwag kang malungkot, ngunit kailangan kong mag-iwan ng babala. Mag-ingat ka sa mga taong pumapaligid sa iyo na ang tanging hangad ay ang ating yaman. May mga ahas sa ating hardin, mahal. Ang kanilang mga ngiti ay kasing tamis ng lason. At si Beatrice, ang pinsan ko. Nakikita ko ang inggit sa kanyang mga mata. Pakiusap, protektahan mo ang ating Gabriel. Siya ang aking tanging kayamanan. Huwag mong hayaan na ang kadiliman ay lumamon sa liwanag ng ating anak. Magtiwala ka kay Conceição. Siya lang ang tunay na tapat. Beatrice, pinsan ni Martha. Ang katotohanan yon ay isang dagok na hindi inaasahan ni Rafael. Kinuha niya ang babaeng ito sa kanyang tahanan dahil sa awa, at ito ang iginanti nito. Hawak ang journal, lumabas si Rafael. Ang sakit ng nakaraan at ang galit ng kasalukuyan ay nagsanib. Lumikha ng isang bagyo sa kanyang kalooban. Sa mansyon, isang grandiosong party ang nagaganap. Nag-imbita sina Beatrice at Marco ng kanilang mga mayayamang kaibigan para ipagdiwang ang kanilang nalalapit na tagumpay. Musika, tawanan, champagne. Sa gitna ng lahat ng yon, biglang bumukas ang malaking pinto ng sala. Tumigil ang musika. Natahimik ang lahat. Nakatayo doon si Rafael. Hindi na nakasuot ng uniforme ng driver. Nakasuot siya ng isang madilim na suit. Ang muka ay parang isang maskara ng bakal. Ang kanyang presensya ay nagpuno sa buong silid ng isang nakakakilabot na awtoridad. Rafael, mahal? Gulat na sabi ni Beatrice. Sinusubukang bawiin ang kanyang composure. Anong ginagawa mo dito? Akala mo ano, Beatrice? Putol ni Rafael. Ang boses ay mababa at mapanganib. Naabala ako sa kumpanya habang sinisira mo ang buhay ng anak ko. Naglakad siya papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nagtataka siguro kayong lahat kung bakit may isang biglaang party. Hayaan niyong bigyan ko kayo ng totoong dahilan para magdiwang. Itinaas niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa malaking smart TV sa dingding. At pinindot ang play. Ang unang lumabas sa screen ay ang eksena sa terrace ng hotel. Ang paghalik ni Beatrice kay Marco. Narinig ang mga bulungan mula sa mga bisita. Ang mukha ni Beatrice ay namutla. Sumunod ang mga video mula sa mga nakatagong kamera. Si Beatrice na sinisigawan si Gabriel, si Marco na nagbibigay ng maliit na bote. Ang pag-uusap nila tungkol sa pagpapainom ng gamot sa bata. Ang pag-amin nila sa kanilang plano na ipasok si Gabriel sa isang mental institution. Ang pinakahuli ay ang video ng pag-frame up nila kay Rafa, ang driver. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Ang mga ngiti sa mukha ng mga bisita ay napalitan ng pagkagulat at pagkasuklam. Sa sinungaling! Gawa-gawa lang lahat yan! Sigaw ni Beatrice. Ang boses ay nanginginig. Gawa-gawa? Tanong ni Rafael. Kinuha niya ang journal ni Martha. Pati ba ito? Gawa-gawa lang, Beatrice? Ang babala ng sarili mong pinsan tungkol sa ahas na inalagaan niya sa kanyang sariling pamamahay? Sa pagbanggit ng pangalan ni Martha, tuluyang gumuho ang mundo ni Beatrice. Wala nang pagpipilian. Wala nang takas. Sa isang iglap ng purong desperasyon at kabaluan, nawala ang lahat ng kanyang pinag-aralang asal. Ang tanging natira ay ang halimaw sa loob. Nakita niya si Gabriel, nakakalabas lang ng kwarto sa tulong ni Donna Conceição, nakatayo sa may hagdanan.
nakatingin sa kaguluhan. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sigaw ni Beatrice, ang muka ay nag-iba na. Kung hindi ka lang ipinanganak na isang inutil na pabigat, sa isang kilos na hindi inaasahan ng lahat, dumampot si Beatrice ng isang maliit na kutsilyo mula sa mesa ng mga prutas at tumakbo ito. Hindi papunta kay Rafael, papunta kay Gabriel. Bago pa man makalapit si Beatrice kay Gabriel, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Rafael. Hindi niya kailangang gumamit ng dahas. Ang tindi ng galit at kapangyarihan sa kanyang mga mata ay sapat na para mapatigil si Beatrice, para siyang isang daga na biglang nakaharap sa isang leon. Nabitawan niya ang kutsilyo na kumalansing sa marmol na sahig. Tapos ka na, sabi ni Rafael. Ang boses ay isang malamig na hatol. Sa hudyat niya, pumasok ang mga security guard ng mansyon, ang mga totoong security guard na tapat sa kanya, hindi ang mga binayaran ni Beatrice. Kasunod nila ang mga pulis na matagal nang naghihintay sa labas. Hinuli nila si Beatrice at si Marco. Hindi mo ito magagawa sa akin, Rafael. Nagwawalang sigaw ni Beatrice habang kinakabitan ng posas. Ako ang asawa mo. Ang asawa ko ay matagal nang pumanaw, sagot ni Rafael. Hindi na ito nilingon. Ikaw ay isang pagkakamali na itatama ng batas. Habang inilalabas ang dalawa, ang mga kaibigan nila ay nagsialisan na parang mga daga na lumulubog sa barko, puno ng kahihiyan at takot. Nang sa wakas ay tumahimik na ang lahat, ang tanging natira sa malawak na sala ay si Rafael, si Gabriel at si Donna Conceição. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kanyang anak na nakatayo pa rin sa may hagdanan, nanginginig. Lumuhod siya para maging magkapantay sila. Ang malakas na CEO, ang leon, ay nawala. Ang nasa harap ni Gabriel ngayon ay ang kanyang ama, puno ng pagsisisi at pagmamahal. Gabriel, anak. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Rafael. Patawarin mo si Papa. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Kung pinabayaan kita, patawarin mo ako, anak. Tinitigan siya ni Gabriel. Ang mga mata ng bata ay puno ng tanong. Itinuro nito ang mukha ni Rafael. Ikaw? Bulong ni Gabriel. Ikaw si Kuya Rafa. Tumango si Rafael. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ako nga, anak. Nagpanggap ako para malaman ko ang totoo. Para maprotektahan ka. Sa halip na magalit, ang mga mata ni Gabriel ay napuno ng pag-unawa. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na matagal nang hindi ginagawa. Yumakap siya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ng kanyang ama. At doon, sa unang pagkakataon, naramdaman nilang pareho ang init ng isang tunay na pamilya. Papa, bulong ni Gabriel. Nandito ka na. Oo, anak, sagot ni Rafael. Niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Nandito na ako at hinding-hindi na kita iiwan. Pangako yan. Makalipas ang ilang buwan, ang malaking mansyon ay naibenta na. Ang mga alaala ng kasinungalingan at sakit ay isinara na kasama ng mga pinto nito. Si Beatrice at Marco ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo para sa kanilang mga krimen. Si Rafael, Gabriel at Donna Conceição ay lumipat sa isang mas maliit, ngunit mas masayang bahay malapit sa dagat. Isang bahay na puno ng liwanag at halakhak. Isang hapon, habang papalubog ang araw, naglalakad sila sa dalampasigan. May kasama sila, si Rosa. Si Rosa, na naging matalik na kaibigan ni Gabriel at ang naging liwanag at inspirasyon ni Rafael. Ang pagmamahal sa pagitan nila ay hindi ipinilit. Ito ay dahan-dahang nabuo. Itinayo sa pundasyon ng katapatan at pag-unawa. Hawak-hawak ni Rafael ang kamay ni Rosa. Sa kabilang banda naman, akay-akay ni Rosa si Gabriel. Tingnan niyo, sabi ni Gabriel, biglang bumitaw sa kamay ni Rosa. Sa harap nila,
Humakbang si Gabriel. 1, 2, 3 hakbang nang walang saklay. Medyo umindayog siya, ngunit hindi siya natumba. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang ngiting matagal nang nawala. Ang ngiting hinanap-hanap ni Rafael. Tumakbo palapit si Rosa para saluhan siya, ngunit pinigilan siya ni Rafael. Hayaan mo siya, bulong ni Rafael. Ang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Kaya niya yan. Muling humakbang si Gabriel hanggang sa makarating siya sa ama niya. Niyakap niya ang mga binti nito. Tumingala ang bata. Ang dating blangkong mga mata ay puno na ngayon ng buhay at saya. Mahal kita, Papa. Lumuhod si Rafael, niyakap ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap ay naglaho. Mahal na mahal din kita, anak, sagot ni Rafael. Ang boses ay puno ng emosyon. Tumingin sila kay Rosa na nakangiti sa kanila. Ang kanyang mukha ay sinisikatan ng ginintuang kulay ng papalubog na araw. Magkasama, pinanood nilang tatlo ang paglubog ng araw sa karagatan. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay parang isang bulong ng pag-asa. Nililinis ang nakaraan at nagbibigay daan sa isang bago at mas maliwanag na simula. Ang yaman ay nawala, ngunit ang tunay na kayamanan ay natagpuan. 1 taon ang lumipas. Ang tunog na gumising kay Rafael tuwing umaga ay hindi na ang nakabibinging katahimikan ng isang mansyon. Ito ay ang tunog ng mahihinang alon mula sa di kalayuan. Ito ay ang amoy ng kape at sinangag na inihahanda ni Donna Conceição sa kusina. At higit sa lahat, ito ay ang tunog ng halakhak. Habulin mo ako, Papa! Mula sa bintana ng kanyang kwarto, nakita ni Rafael si Gabriel na tumatakbo sa dalampasigan. Hindi na ito gumagamit ng saklay. Mayroon pa ring bahagyang kislot sa kanyang paglakad, isang paalala ng kanyang pinagdaanan, ngunit hindi na ito isang hadlang. Isa na itong simbolo ng kanyang katatagan. Sa likod niya, tumatawang hinahabol siya ni Rosa. Hawak ang isang saranggola. Ito na ang kanyang paraiso. Isang paraisong hindi nabibili ng pera. Bumaba si Rafael, dala ang 2 tasa ng kape. Inabot niya ang isa kay Donna Conceição na nakangiting pinapanood ang 2 sa labas. Salamat po sa lahat, Nay Conceição, sabi ni Rafael, hindi na Donna. Nanay na ang tawag niya rito, bilang paggalang sa pag-aaruga nito sa kanila. Wala iyon, anak, sagot ng matanda. Tinapik ang kanyang kamay. Ipinangako ko sa ina mo at masaya akong makita kayong ganito. Lumabas si Rafael at umupo sa isang silyang kahoy sa kanilang beranda. Dumating si Rosa at umupo sa tabi niya. Isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Pagod na ako, biro ni Rosa habang pinapanood si Gabriel. Gabriel na buong lakas na pinapalipad ang saranggola. Ang lakas na niyang tumakbo. Dahil masaya na siya, sabi ni Rafael, hinawakan ang kamay ni Rosa. Pinalaya mo siya, Rosa. Pinalaya mo kaming 2. Umiling si Rosa. Hindi. Pinalaya ninyo ang isa't isa. Ipinakita niyo lang sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ilang sandali silang nanatiling tahimik, ninanamnam ang kapayapaan ng umaga. Ang saranggola ni Gabriel ay lumilipad na ng mataas, isang makulay na tuldok sa asul na kalangitan. Biglang lumingon si Gabriel at sumigaw. Ang boses ay malinaw at puno ng buhay. Papa! Ate Rosa! Tingnan niyo! Ang taas ng lipad! Ngumiti si Rafael. Iyon. Iyon ang tunog. Hindi lang ang tawa, kundi ang boses ng kanyang anak na puno ng kagalakan, walang bahid ng takot. Tumingin siya kay Rosa na nakatingin din sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa wakas, naintindihan na ni Rafael. Ang pagiging isang ama ay hindi tungkol sa pagbibigay ng lahat ng bagay na kayang bilhin ng pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng isang bagay na hindi mabibili. Ang iyong oras, ang iyong puso, ang iyong presensya. Ito ay tungkol sa pag-aaral
kung paano maging isang driver para lang marinig ang mga lihim na itinatago ng puso ng iyong anak. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan ka dapat maging isang leon para protektahan sila at kung kailan ka dapat maging isang simpleng tao para lang makasama sila. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay kay Rosa. Tara, magkahawak kamay silang lumakad palapit kay Gabriel na sumalubong sa kanila ng isang mahigpit na yakap. Tatlo sila, nakatayo sa ilalim ng bughaw na langit. Ang kanilang mga anino ay magkakaugnay sa buhanginan. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal na sinubok ng panahon. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Rafael Almeida na siya ay tunay na nakauwi na.